Ayun guys, ito na lang yung natira doon sa isang bilaong pansit malabon na in-order namin. Kasi sa sobrang sarap, napadami yung kain namin, nawala yung diet. Kaya ito na lang yung natira, isang platito na uubusin ko na ngayon. And habang kinakain ko siya, may ikikwento ako sa inyo na I think importante na ma-share ko sa inyo for information na rin at saka mawala rin yung burden sa part ko. Kasi nakatanggap ako ng sad news from a friend that her father passed away. And nalaman ko na yung cause of death was liver cirrhosis. So, natanong ko kung bakit nagkaroon ng cirrhosis. Ang sabi niya, umiinom daw kasi yun ng alak sa gabi. Kasi yun yung pampatulog niya kasi hindi nga raw makatulog yung father niya. Pero ang sabi niya, hindi naman daw lasinggero yung father niya, parang shot lang yung iniinom niya sa gabi, tapos matutulog na siya. Kaya natanong ko kung may gamot bang iniinom yung father niya. Sabi niya, oo, umiinom ng anti-TB drug. Guys, kung may kakilala kayo na umiinom ng anti-TB drug, sabihan niyo na huwag iinom ng alak. Kasi ang anti-TB drug itself is hepatotoxic. Pag sinabing hepatotoxic, ibig sabihin, pwedeng mag-cause ng damage sa liver, pwedeng mag-cause ng drug-induced hepatitis or liver cirrhosis, lalong-lalo na kung sasabayan ng alak. Yung mga medyo bata-bata pa na umiinom ng anti-TB drug, medyo malakas pa yung liver at saka mas na-tolerate nila yung mga side effects. Yung hindi makatulog, possible siyang side effect ng anti-TB drug. Siguro na hindi rin nabanggit doon sa doktor. Kaya ang ginawa ng father niya is uminom na lang ng alak sa gabi para makatulog. Guys, kung may mga iniinom kayong gamot, kahit hindi anti-TB drug, or lalong-lalo na pag anti-TB drug, kasi apat na klase yan na iinumin at saka yung dami ng gamot is depende pa sa weight. So kung medyo mabigat ang pasyente, medyo madami-dami yung gamot na iinumin niya. And minimum of 6 months yan na gamutan. And nagbabago naman siya, depende doon sa result ng x-ray at saka ng result ng sputum smear, kung positive or negative, ina-adjust na yan, binabawasan. Pero, importante talaga na nasasabi ninyo sa doktor yung mga nararamdaman ninyo habang umiinom ng gamot. Also, importante na i-check, magpapacheck din ng liver, yung SGPT, SGOT, yung ALT, kasi doon malalaman kung kailangan i-adjust ang gamot. Pwede naman kasing i-adjust ang gamot, depende doon sa status ng liver. Para early stage pa lang, naaagapan na, naiiwasan na yung further damage. At iwasan talaga ang alcohol kasi napaka lakas sumira ng atay ang alak. So yun, share ko lang para for information din kasi baka mamaya may mga kaibigan kayo na or kakilala na may mga iniinom na gamot, lalo na sa mga pangmatagalang therapy katulad ng TB na minimum of 6 months, meron pang pwedeng posible pang humaba depende nga sa result ng smear kung positive or negative. Pag positive, posible pang dadagdagan ng mga ilang buwan pa, so medyo mahaba-haba pa yung inuman niya ng maraming gamot, kaya iwas talaga sa alcohol. So, ayun guys, at mauubos ko na pala tong pansit malabon. Sana may na-share akong something sensible, makatulong. At sana bago ko masimot itong pansit malabon, ay nakapag-like, subscribe at comment na rin po kayo. At pwede na rin po itong i-share para po makatulong din po sa iba. So, paano ba yan? Simot ko na. Until next time. Thanks for watching. Bye!